Sabi ni Sir Nico nung una, bago ako umalis, kung pwede kong bawasan. Pero along the way, pabigat ng pabigat na mabigat yung bike. Kung meron po kayong isang life lesson na pwedeng ipasa sa mga makakanood ng video na to, ano po yun? Sobrang amazing niya kasi ang dami kong natutunan dito. Andito tayo mga kapadyak sa booth ng Star Bike, Maru. Kasama natin si Sir Victor Salas at tinaguriang Philippine Looper. Hello po, isang magandang hapon po. At nice to see you po ulit, Ani Ahon. Sir Victor, saan po ba kayo galing bago kayo pumunta dito? Galing po ako ng katatapos ko lang ng Mindanao ko tsaka Visayas. No? Nakatawid po ako last week ng Batangas. Tapos inantay ko yung event na to para mag 1 year siya. Kasi umalis ako last year is Philippine Bike Demo. Tapos dumating ako Philippine Bike Demo 1 year. Nabanggit niyo sa akin kanina kung gaano kayo katagal sa Visayas, gaano na po ba kayo katagal doon umikot? Yun yung pinakamatagal na part ko, no? Yung Negros is 7 months and 17 days bago ko natapos yung Negros loop ko. Siya yung pinaka sobrang tagal kasi doon lahat naganap last year yung mga lahat ng unang race, unang duathlon, tapos yung mga workshop ko doon nagtagal sa part ng Visayas. Kaya sobrang amazing kasi yung dream mo na makapag-workshop bawat municipalities na inalayan mo nito is successful. Kaya sobrang amazing yung pagkwento ko sa mga tao na kung ano yung naging resulta ng Mindanao, Visayas ko is kulang pa sa yung expression ko sobra kahit na ako na-amaze ako na hanggang namamangha ako kasi hindi ko alam kung paano siya nangyari, no? Na naging successful yung mga workshop na binigay nating libre pero dumating na parang yung blessing galing talaga sa taas, sobra. Pwede niyo po ba i-bike check yung bike na gamit niyo ngayon? Pwede po. Yung gamit ko po is Maru, no? Last year nung nakuha ko siya dahil po sa kaibigan natin kay Sir Nadron Putik, siya po yung nag-introduce sa akin sa Maru Bicycle Philippines. Sobrang bait po, Sir Nico, dahil binigyan tayo ng pagkakataon na mabigyan ng bisikleta. Ito po yung ginamit ko for about 1 year, exact. Ang napalitan lang dito yung gulong, galing sa Negros yung tire niya, libre. Tapos yung spokes at saka yung kadena. Sa isang taon, yun lang yung naging niya. Tapos yung mga flat ba, interior, meron naman akong baon ng mga interior. Kaya sobrang itong gamit ko siguro masasabi kong solid siya kasi yung bigat ng bisikleta is sabi ni Sir Nico nung una bago ako umalis kung pwede kong bawasan. Pero along the way, pabigat ng pabigat na mabigat yung bike. Kaya sabi ko, na-tested siya kasi yung bike ko ngayon is 70 plus pataas hanggang 80. Yung backpack ko pa, tsaka yung weight ko, na-overcome niya yung capacity na 100 kg ng frame. Kaya sobrang amazed po. Kaya ito po siya. May pesa ba sa bike na nasira or ano? Spokes lang. Spokes, chain, tapos yung hand grip. Kasi sobrang niya, no? Kasi talagang dun mo matest. Yung bike kasi hindi mo pinark ng 1 buwan, 2 buwan. Ginagamit mo to 365 days. Dun mo talaga siya nasubukan na talagang babaragin mo yung bike bago mo masabi na eto ba yung bike na i-upgrade mo kagad. Pero dito natin nasubukan yung bisikleta, sobrang solid niya. Yung pagka-setup niya para sa touring, talagang sulit. Kung sasabihin mo, ulitin mo, ito pa rin yung gagamitin mo yung brand na bisikleta na gusto mo sa susunod na travel mo. Kaya mag-stick po ako siguro. Kung bibigyan pa ako ng panibagong lakas, no? Maru Bicycle pa rin yung gusto natin gamitin. Mabilisan lang, Sir Victor, yung mga nakakabit sa bike nyo, kahit di na natin bulat-latin, basta describe nyo lang kung ano ba yung mga nandyan. Ito po yung mga damit ko. Tapos ito yung mga ginagamit ko sa workshop. Tapos lahat po yung sa backpack, yung sa likod, puro mga beads, cords, at saka yung ibang materials pang workshop po. Tsaka at the same time, doon nakalagay yung mga pangtustos natin sa travel natin, yung mga bracelet po.
Ano po yung workshop na ginagawa niyo? Bracelet making workshop po sa bawat municipalities. At the same time, may kasama siyang cooking demo. Kung meron po kayong isang life lesson na pwedeng ipasa sa mga makakanood ng video na to, ano po yun? Na napulot nyo along the way sa inyong mga adventures. Dito po kasi naalis yung ano ko, no, yung depression ko. Sobrang amazing niya kasi ang dami kong natutunan dito. Before kasi gusto ko siyang tapusin eh. Pero dito sa travel na to, nag-start siya kasi nakita mo yung purpose mo. Sabi ko before, meron lang ako maturuan na isang bata sa bawat intuan ko, pero hindi siya naging isa, hindi 5, hindi 10, hindi 20. Sobrang dami. Dahil ang dami nating workshop na nagawa. Kaya unti-unti, na-realize ko din na wag mong sayangin yung mga oras mo para ilugmok dun sa depression mo yung sarili mo. Bigyan mo siya ng ibang dimension. Ito yung dimension ko, yung pagbibisikleta. Kaya swerte rin, blessing dahil marami tayong mga kaibigan na tumulong sa atin para maging successful yung travel natin. Maraming salamat, Sir Victor. Maswerte ako kasi na-meet ko din po kayo. Kasi nakikita ko lang kayo dati sa Facebook din. Si Sir Ian Anli Ahon po ang ano natin last year, no, gusto natin makita pero na-meet din natin siya dito sa Philippine Bike Demo kaya salamat din po. Thank you rin po sa time. Nagpo-post po ba kayo sa social media? May page po ba kayo? Yung FB ko lang po yung Road Save Win tapos merong gumawa na mga kaibigan natin na Victor Salas, Philippine Looper po. Ayun po yung page, doon din po nakalagay yung istorya natin. Nagpo-post din po ba kayo ng mga video? Nang share ng mga adventure? Apo, meron din po yung soon po ilalabas ko yung mga ibang mga pictures ko dun sa video sa ibang mga napuntahan ko po. Kasi po, tingin ko po kayo yung may pinakamagandang pwedeng ma-share sa mundo na dapat makita nila kasi yung mga ginagawa ninyo. Pero po kasi yung travel ko is wala siyang gadget. Phone lang po yung binigay sa atin ng kaya At least sobra. At least nalalaman ng iba. Okay na po yun. Thank you po. Salamat po. Ito mga kabadyang yung bike na gamit ni Sir Victor, Maru kasi KZ53, 29er siya. Aluminum frame, MTB ni Maru. Yung fork, stock rin ng suspension fork ni Maru. Tapos na-setapan lang ni Sir Victor ng rear rack. Itong rear rack na to, sino may gawa? Sir Victor, sino may gawa ng rear rack? Binigay lang po sa akin ito ng bayaw ko eh. Ayun o, nakasetup po, may nakakabit na rear rack. Bigay lang daw ng bayaw niya. Na nakapanier siya, tapos sobrang daming mga nakalagay. Mga bag na halos 70 to 80 kilograms daw yung buong setup nito. Minsan nalalagdagan pa lalo. Along the way kung ano yung pwedeng maidagdag ni Sir Victor. Tapos naka-loop bar siya. Para relax talaga, naka-loop bar. At hanga ako sa bike stand kasi nakakaya ng bike stand eh. Yung bigat eh. Ayun o. Isa sa mga pangarap ko rin magawa to, mag-bike sa malalayo. Pero malabo pang magkaso to. Kaya sobrang inspired ako pag nakakita ako ng mga taong gumagawa ng ganito.